25, Kapitulo 16, versikulo 25 ngadto sa 28. Ang kulong sa Ginoo, sa hapit na ang tunga-tunga sa gabi si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios. Ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milidog ug makusog nga nakatayog pag-ayo bisan sa sukaran sa karsel. Ug nangabli ang tanang puntahan nga nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang pinugyanan sa karsil ug sa pagkakita niya nga nangangabli na ang mga puntahan, ipakaingon niya ng layas ang tanang friso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron mag-ikom. Apan nisinggit si Pablo ayaw pag-ikom ani arakan. Tanan magkampot na, Lord God, thank you sa tanang usap na kami gamiton nimo. Kung sa mga pamamalandong kami, Lord, ninyo kulong, among gihangyo ang imong balang Espiritu Santo, na magapamuhat ka namo, gamit na kami, para masabtan namo ang imong mga pulo. Kung ginapunta, mag-aabli ka sa tagsa-tagsa namo, mauna-una kung kasing-kasing, ginapunta ang imong balang Espiritu Santo, magkapasabot, magagiya, ini nga kagabion, alam sa mga butang ng mga tinago. Kung nangin ang matagusa, nang hinaot kami, madawat kini sa matagusa, pinagi sa imong grasya, sa pangalan ni Jesus, na ang Diyos na nagluwas sa amin. Okay, mayong gabi, kami ang tanan sa paglingkod. Ang atong patukuranan, niini nga kagabion na niini makita sa buhat Kapitulo 6, 25 sa 34. Ang tema gitaytulan nako kini from suicidal conviction to salvation. I repeat, from suicidal conviction to salvation. Okay. Mga igsoon, nganong nabilanggo si Paul o si Silas niini nga verse. Ingani ang nahitabo sa ilang kinabuhi, kuman gidawat nila si Jesus ng ilang Diyos ug manuluwas, si Pablo nagtuman sa pulong sa Dios ni Jesus, mapanlagaw ang mga tuskin kalibutan o gumawa sila ng atong mga tinunan. Ug ako mag-auban kaninyo sa tibuok. Mag-auban ako kaninyo until the end of the world. Okay. Mga igsoon, ini si Paul at si Silas, nag-uban sila ni anang mga higayuna. Ang adtuan unta nila ang dapit nga Bitanya. Apan ang Dios nagahatag kanila og pananaw. Pinaagi, nag-ingon ninyo, naghatag og pananaw. Pag-abot nila sa utlanan sa Misiya, niadtuunta sila sa lalawigan sa Bitanya, apan giditan sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misiya o gidighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi na pinaagi sa pananaw ni Pablo, nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon dali nga rin sa Macedonia ug tabangi kami. Okay, mga igsoon, anay duha ka mga tulo ka punto nga ato karon pamalandungan. Una, what makes the soul delight? Ikaduha, what makes the soul despair? Last,
what bring the soul deliverance. Niya panahon na, tinuod yun sa atong experience, sa atong naobserbahan, sa atong nabasa, nga mga alagad sa Ginoo dependent yun sa Holy Spirit. So, ang nahitabo nila, wala sila moadto sa ilang kaugalingon, si Pablo o si Silas, niadto sila sa Macedonia. So, ingani ang nahitabo. Sa diha nagwagi na sila sa pulong sa Dios. Kay mauman ang tahas nga gihatag ni Jesucristo ngadto sa mga pinun-an, nagwali sila. Sa diha nagwali sila, may usa ka babae nga medyo gigamhan sa lawtang espiritu nga manag nga alam sa mga kaugmaon daw sa mga tao, may tabo umaabot ang mga adlaw. Karon sa diha nagwali na sila sa pulong sa Dios, kini nga babae nga dautan may mga galungsab ila binuhian ni. So kining mga tawhana o nagpabayana, samtang si Pablo nagawali sa pulong sa Dios, maguban-uban usab na tungod kay gusto sa yawa nga ma-distract ang bulaton sa Ginoo. So nagapadayon sila. Sa dihang nasigi ng gihimo sa usa ka babae, mitanaw ang babae sa iya, unya ningon si Pablo kaniya. Cast out niyang bad spirit in the name of Jesus. Kung mahawak ka sa lawas niya. So diha, naundang ang ministry sa yawa. Ang ministry sa Ginoo nagpadayon, pero ang problema, ang agalon sa mga babae na suko. Kaya wala naman sila makakwarta. Sumaugin na ang naitabo. So, ginakop sila, gipapriso. Nga walay mga sala. So, nini nga higayon, nabalikan ako. May usa ka bata, tao ba nga, gusto diri natong Domingo, the other Sunday, first Sunday of the month. Kunya, kung tanaw na ako, ang iyang buto sa kwarta, na kaya kung time diri hapin na, pamanggugay naman mabati. Sulog ko. So, naguna-una ako. Karon niabot ang adlaw, na Facebook siya. Lumon yung mga tao nakita na ako. Pagkabot sa balay, kaya akong damboy nga naman, gusto na ako nga maning kamot ko nga masunod na ako ang gibuhat sa mga apostolis nga uban. Aw, pumadita na. Unya, niabot ang adlaw, nakita to sa balay. Ayo, hindi ba? Ayo. Kasi man nga tao, pagtanaw na ako, lumat tumbaro, pagkabot ito brina. Nani ko sa iya, interview na ako. Huwag ko magawas. Kaya iba nagbantay nga tao. So, ang akong kuhan sa iya, i-interview na ako. Pero maano ang matuwag? Ang story na ako din, palayo na ako, makuhaan man, dili siya. Yung dautan, mga tao. Kunya, while nagsulti ko sa iya, simple ka na ang mga klase ng mga kinabuhi, naglatagaw. So, na-espiritu nga nagdala na. Di nag-wonder ko, sa akong pag-pray sa iya, gusto ba nga dawato ko siya sa imong Diyos umaluluwas? Kaya ko siya, Sir, ang kulit ko. Pero ako una-una, nagkunadaan nga ang kuwan ng bata, kaya nga nung naglatagaw man niya, naghimo naman niya sa Facebook, bidautan naman niya. So, kiampuan ako. Di, pag human akong ampo, kaya nag-ambak ko ampo, sa pangalan ni Jesus, gumawas ka, Espiritu, nga naa kaniya, nga naglagoy-lagoy ni David. Ang akong kulang, while na humagod ang akong kulang, kumani ko magawas sa iyang lawas. Mauna, kasi nakabasa ko niya may reflecto. So, ang gikwa ni Pablo, magawas sa iyang lawas. So, gikas out niya ang bad spirit, ligawas. So, kadto nga tao ron, nagina ko, papabataan ako, ligawas na ba ang daw ang espiritu niya ako? Kaya kadto nga tao, sige naglaro-laro na ako, ayaw paglaro-laro. Unya, mauna, ayaw paghimong dautan, kaya basi mabutan sa saranganin.
So balik ta dire. So nagkaingon ko niya, karon nag-question ko niya ako, ngano ko man ako ina ang espiritu nga pahawa sa iyang lawas kung ayaw nagbalik. Ang ko lang ingon ako, pahawa. Wala sa lawas, sa labas na nato ni. Ato day specify pahawa sa iyang lawas. So balik na. Moto gibilanggo sila kay wala na may makakwarta. Unya ini mga tao bitaw kung magawali ang mga alagad sa Dios, supak nga ni silang kaugalingon, masukugan na sila, ipapatay ka. Mawala si Kristo. So, nianan higayon na. Kaya batas-taas man ni kung ako pa naman. Ning higayon na, ato na ang gritsohon, gipriso sila duha. So, sa gipriso na sila duha, sa ukaprisuha, gikulata, gigisi ang baro, giunso na lang ang gihimo sa mga tao. So, bato, gipriso. Pagpriso, ibutang siya dito sa pinakasulok, nato nga, murag gibartulina na, so atong pamalandong ng pulong, then dito ang tiil, kanang ito paraan nga pinusuan nga murag life sentence na nanghimong sala. Butangan o kahoy, hindi na. So, nianan pagkakapihi kung unsa ang Ginoo nga atong gilagaran. Ang imong gilagaran nga Ginoo, ang atong gilagaran nga Ginoo, mausab ang Ginoo ni Pablo o ni Silas. So, ingani, ang nahitabo. Sa tungang gabi, luyo sa kangit-ngit, unsa na lang ang naimutangan nila, wala sila muundang sa pag-ampo. Gidayeg nila ang Diyos, nagkaingon nino, hindi na kumaginan, wala. Sa hapit na ang tunga-tunga sa gabi, si Pablo at si Silas nag-ampo ug nag-awit nga mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo unya kalit mililog sa kusog ug nakatayo pag-ayo bisan sa sukaranan sa kasil ug nangabli ang tanang mga puntahan. Okay. Tanawa unsa ang gawom sa Dios sa nahitabo sa kinabuhi pa nila. Nag-aw-ampo sila, nagdayeg sa Dios, nga bisan luyo sa ilang kahintang. Napriso sila, apan ang ilang pagtuo, wala mausap. So, sa dihang nagdayeg sila, atong pamalandunga, nga naay nahitabo, nga salvation, deliverance, sa nahitabo. Kana sila, gigaig na, tanan. Wala na, wala ang gamit ng kwarta unsa na lang, ang ilang gibuhat, nagdayeg, nag-ampo, nagdayeg sa Dios, ug naabli ang tanan. Sa dihang naabli ang tanan, ultahan sa prisuhan. Kining usa ka gwardiya sa karsel ang itawag nga jail guard. Kung atong kamalandungan ng pulong, wala siya. Nakatulog siya. Ang mga binilanggo na mati ang uban, sumala sa pulong uban, wala. Ang kaluwasan asa niya mo. So paglinog, nangaabli, ug kini nga jail guard, pagtanaw niya, nagtuo siya nga ang tanang priso nakagawas kay instinct man gid sa priso, pag-abri, mandagang gid na mugawas. O kay gabi isab, pero wa man mugawas ngano man. The Holy Spirit nag-work niya nga dapit. So ako ni pamalandungan. Ang conviction ako, naisakto baka ni karon gabiyon, pero may kong guidance, kung nga naman ang gwardiya nga naluwas, imbis ang mga tao nga namati sa pulong. Karon, gusto sa gwardiya nga magpakamatay siya. Tungod kay ang sa iyang na sabiya, ang una, what makes the soul delight? So muna to ang hitabo. Then isa ikaduha, what makes the soul despair? Ang nahitabo
sa jail guard magpakamatay. Ngayon nga naman, tungod sa kapakyasan sa iyang duty o unsay bation sa akong pamilya nga masimutan ko ni ani makadala o dili maayos sa iyang pamilya o ang kuwan o ang usa-usa nga reaksyon sa maong jail guard unsa kaha ang ipahamtang sa iyang trabaho. Posible putbulot, posible kuwan apan niingon si Pablo, ni action siya pagbunot sa iyang, may pistola, kung pistola pa namin yung pero knife. Nga itong panahon na, kaya mga sundalo sa una. Gikuha niya, knife masinin ni Juan, unya ni singgit si Pablo, pero nindot diri pagsinggit ni Pablo, diri sa akong version, dahil version diri, kanang kumamati niya version sa Gideon, nga book. But Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." Ayaw pagpakamatay, ayaw pagtumok, ni ami, wala ni makagawas. So kung atong pamalandungan, instinct sa priso mangugawas yun. Nga naman wala may priso nga nakagawas because the Holy Spirit was working niya ng mga panahon. Wala ni gawas. Unsay singgit ni ining jail guard. Sa ako ng conviction ay nangayman ko. Unsay ingon sa jail guard. Then he called for a light. Called. Wala mo lang ask. Called. Jesus is the light. Jesus is the light of the world. Mauna nga sa pagsulti niya light. Sa akong conviction, nangita siya kaluwasan. Mauna sa nagsulti niya, nagpurog siya ug nidagan ngadto pangkol. Nag-ingon siya, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong pamilya." So diha nakabaton ug kaluwasan kining jail guard ug ang iyang pamilya kay iyang mangiluman. So mga igsuon, atong ng taon ang mga priso may namati, may nakadungog, may wala. Kining jail guard kung atong pamalandungan natulog ni panahon ug nahigmata ni sa panahon sa linok. Kung atong taga-istorya, ingon dayang sigura sa jail guard pagdagan nga ito kang Pablo Silas, "Sir, kung siya akong buhaton aron ako maluwas," may ingon dayang ng jail Pablo, atong istoryahan. Basin nisa ka sa kabuhi ng imong basin nisa ka ng kabuhi sa imong utok. Kaya kini magtawhan wala ni mabati. Pero ngano man nga nakatutol sa kaluwasan tungod ang gisinggit niya sa makusog light. Sumaw na ang conviction ako. So ang presensya sa Dios niya nang dapitan nga gawod. Mao na pag-ingon light, Jesus is the light. Simbolo siya sa suba. Simbolo siya sa kahayag. Simbolo siya sa kaluwasan. Mao ni nga naluwas siya. Nga ng panahon na uban pamilya. Then ang kaluwasan. Usahay ang kaluwasan na kumimuon bugayon nato. But the time of Pablo Paul
niya ng gabi una. Miadto si Pablo sa balay niining Gilgal ug nagwali sa pulong sa Dios. Ug gibunyagan niya ng nakagabion. Wala na mo abot pagkaugma. Nganuman, kailangan ang kaluwasan iyong pa ang kaluwasan karon dayon dili na ugma. So nakamalandong ko. Kung may tao nga mudawat, padawata nga si Jesus mao ang Dios, mao nang bantayan nato. Kung naay nga ni relihiyon nga moingon nga si Jesus tao, sayop sila. Walay dapit nila sa Ginoo kay anong si Jesus, ang Ginoong Jesus mo na bantayan. So kinahanglan nga magbantay ka si Jesus mao ang ako ang dala ng kamaturan ang kinabuhi. Walay pagkato sa mangawas na nako. Balik ta rin. Mao na nga kagabion wa na magtaabot og buntag. Diyan na kagabion usay na malandong ko. Asa dapit ni gibunyag nga kaya nga bunyag imersyon. Nagabunyag si Pablo sa gabi. So silent. Pero ang importante diha, ipadawat niya diha wala na paabot ang ugma. Kaya nga naman po ang kaluwasan karon dili na sa sunod oras. Kaya manag sunod oras ni kanimo. Sumuna ang kaluwasan. Naluwas siya, wa maminaw, pero pag ingon niya light, ay cold, light, nagtawag as. Kung as maayo, cold nagtawag. So, meaning to say, na si Jesus ang iyang itawag. So ako na pamalando nga. Conviction ako na. So diha naluwas. Then, pagkaugma sa buntag, ang kinahanglan ang Kristohanon, wise yun. Ingon pa, be wise like a serpent, be humble like a dove. Mo nang bantayan sa Kristohanon. Kung siya yung tabo. Pagkaugma, gusto si Pablo sila sa paggawason sa prisuhan. Di man musugot si Pablo. Ano man ang paggawason may masahilo. Adi siya may priso diri gipang giipon sa media sa gawas. Mataga diriman ko. Unya ging anak ko. Nya dili ingon dili Pablo dili ingon na gingan mga pulis nga paggawasan. Ingon nga dili ako magawas. Panhiya ka namang kadagkuan nga iproseso nato nga mugawas mi di kay ingon basin tuod. Paggawas nila dako na po dito nga ni-escapo dako na sumaon na giproseso ug diha pagproseso nangayog pasaylo sila sa mga anak sa Ginoo. So to end this message of God, balikan sa nato ang life ni Moses. Sa kinabuhi ni Moses sa Exodus 34, hindi ko masaya, chapter, nakikisulti ang Ginoo sa iya sa bukid sa Sinai, kaya gusto na sabi sa Ginoo na ipasulat ang 10 Commandments. Kung sa diha, niadto siya, may sugo ang Ginoo ang ayaw pagdala bisag musa. Then, mituman siya. Siya dihang na-feel niya ang presensya sa Diyos na nihapa siya, nisimba, nagampo, nisimba sa Diyos. Then, pagkahuman niya, kung sa'y promise sa Diyos sa iyo, extend ang territory ni Moses sa mga Israelite. Ako, sabi niya, ako ang makikaway kanina. Abubong ko sila tanan. Pila ka tribo. 8 ka tribo. Sumiling ko siya. Sa ministry sa Ginoo, ako, nakuha ko sa ministry sa Ginoo kaya sa hay, ubat ang mga kita, mga problema, mga kaisunan na natin. Problema na. Pero nasabtan na ako. Basta ano ko yung Facebook sa mo? Makatabang ko. Nalipay ko. So, to end this message, okay, sa ato conclusion,
ministry is all about God. And we are only instrument for the ministry of God. Usahay mauna nga kung ang kuno nato bukatan ta. Look at ni Pablo ni Silas. May kalipay sila, mga lagad luyos nga kuan sila. Di Bartolina. Kung sa gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ipakita sa mga milagro. So inaana ang Ginoo nga atong gilagaran. Galing kay ngano man naluwas sila. Kadtong tibok panimalay sa Gilgal. Gumikan kay concern by one another. Concern sila. Then, consistency of believers. Consistency. So, usahay kita. Inconsistent. So, gikinahanglan na ang mapadayon mapagpamalagan usahay. May tugaw nita, mapristo sa taos, utang, mapristo sa problema, mapristo sa kuan din na ta. So, luyo sa ilang pagkabilanggo, malipayon sila. Kaya kung ang tao nga walay kalipay, di ka ganang kuwan ko. Babating ninyo na, kaya ko gustuhan kung may panong problema, ito na ako. Mauna, di ko ganang muawi. So, mauna, nga luyos sa gahong sa Diyos. Ang gahong sa Diyos, may pa, nga the ministry is the work of God. And we are only instrument for the ministry. Mabitaw sa hay, pagbasa na akong yan, nalipay ko. Actually, susunod na ministry sa Ginoo. So, mauna nga, niya, nagbasa ko, mapasi na simplang ka. Sakto nga ang yun na muna. Kung mubiyat ka sa pagpangalagad sa Ginoo, base, patunta. So, mga igsuon, si Moses, nakasinati, nga ang Ginoo nakigaway, kita magpagamit lang, instrumento ka. Muna kung ang kuno na ang trabaho, bukat ng kita. So, God bless. So, okay, let us pray, Lord. Thank you sa panahon ng inyong gigamit kami, ginawag taon sa Ginoo, ng mga lagad kami, na mapadayon mo duyo sa mga pagsulay. Ginawag taon sa nagagang kalag, ang among madala niya sa iyo presensya. Gamitan matagusa, pinaagi sa inyo Blanc Espiritu Santo. Kinita na among gihangin